Meron dito ang tanong, Brother Gomer, kay MJ Abay. May pinagkaiba po ba ang pagkakilala natin sa cross at pagkakilala ng Katoliko sa cross? Ay napakarami, mga kapatid. Marami nga. Marami pong pagkakaiba niyan. Una sa lahat, sa atin, sa Adventist, hindi po natin hinahalikan yung cross. Yan. Pangalawa, hindi rin tayo lumuluhod sa harap ng cross. Marami pong pagkakaiba. Iba po yung ating pagturing. Ang cross, sa Seventh-day Adventist, ito lang po ay simbolo ng kaligtasan, ng sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ay sa Roman Catholic po ay talagang iba po ang kanilang pagtuturing po dyan, Brother Johnson. Yun lang masasabi ko siguro dyan. At alam na alam naman po nila yan. Okay, so dagdagan lang natin ng kaunti yon. Totoo yung sabi ni Brother Gomer na marami. Magbibigay din po ako ng ilan. Sa Seventh-day Adventist, ang layunin ng cross at kaligtasan. Ang layunin ng cross ay simbolo ng kaligtasan. Naniwala ang Seventh-day Adventist na pag nakita mo yung cross, ito yung fulfillment. Pag nakita mo yung cross as symbol, ay hindi mo ito hahalikan, hindi ka sasamba, hindi ka mangunguros o mag-aantanda. Manapa, ang maaalala mo ay yung sakripisyo ng Panginoon, yung dalang kaligtasan ng Panginoon. Alam nyo, yung mga allergy sa cross, may nag-message kasi sa atin sa page, na talagang parang sobrang prejudice siya sa cross. Marahil yung nagchat na ito, hindi pa nasubukan na pumunta ng ibang bansa, pero tayo, naka-experience na rin tayo na pumunta tayo ng non-Christian country. Yan. Nakapunta ako ng Hong Kong, ng Japan, So, ng Singapore. Pero sa Japan at sa Hong Kong po, mga kapatid, ay pag nakita ng mga Kristiyano ang simbahan na may cross, ay para sa kanila ay masaya kasi, at least may Christian denomination doon. Kasi, pag pinag-usapan po natin yung major religions, yung malalaking relihiyon sa buong mundo, Hindu, Buddhism, Islam, Shinto, o Judaism, wala pong mga cross yung mga yan. Ang tanging may sign or symbol ng cross, pag nakita mo ay Christian. Naalala ko nga po yung isang kapatid natin na sa Japan na matagal na hindi nakakapagsimba at hindi niya alam kung saan makakahanap ng simbahan na Christian. Pag may nakita siyang church at walang cross, ay hindi yan Christian. Mabuti na lang, meron dong simbahan ng Adventist, may sign or symbol ng cross. So, tama-tama naman, ay Adventist ang matagal na, ay laking tuwa niya. Mabuti lang naglagay ng sign ng cross. So, ganun po kahalaga. Ang nangyari po kasi, nagpapauso ngayon yung mga allergy sa cross, ay ito lang naman yung mga hindi naman nag-aral ng malalim tungkol sa kahalagahan. Si Ellen White nga, ang tanggalin mo kaika, sabi ni Mrs. Penn, ang tanggalin mo ang cross sa kakristyanuhan, para kang nag-alis ng araw sa kalawakan. Imposible. Kasi symbol of Christianity po yan. Ngayon, pagdating doon sa pagkakaiba ng turing, sa Seventh-day Adventist ito ay simbolo ng kaligtasan. Ang cross kasi noon, bago namatay si Kristo, ay ito'y ginagamit para parusahan yung mga nakakommit ng malaking kasalanan. So, ang pangit ng image ng cross bago si Kristo namatay. Subalit, after na si Kristo ay namatay, naging maganda ang mensahe ng cross. Ang problema naman sa tinatanong, yung sa Catholic ay nasubrahan naman. Kasi sinamba, hinalik-halikan, at iba na po ang kanilang tingin. Para itong nangyari doon sa ahas, Brother Gomer, na Tama, Brother Johnson. Ipinatayo ng Panginoon yun kay Moises para yung nakagat ng ahas, titingin lang doon, maliligtas. Pero bandang huli, anong nangyari nga, Brother Gomer? Sinamba na nila Sinamba na kalaunan yung ahas na ginto Yung. Kaya ganito rin yung nangyayari dyan sa kaparehong pangyayari, Brother Johnson, na itong cross ay hindi naman dapat sambahin. Nangyari dahil nga doon sa, yun nga ang naging, kumbaga, simbolo ng sakripisyo ng ating Panginoon, siyempre sa sobrang, awan ko kung matatawag bang obsession yan, ayun na nga, nag-come up na doon sa pagsamba, doon sa gintong ahas. Ngayon, ganun din. Kasi actually, kung babasahin mo, basahin nga natin yung Juan 1:14.
Kasi yan yun, na mo, kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas. Ayan na yun, yung ni Moises, Brother Johnson eh. Di ba? Ayun, yung ahas na yan, ang purpose ay para yung mga titingin na nakagat ng ahas ay gumaling at mabuhay. Tapos sabi rin, ay gayon, kinakailangan itaas ang anak ng tao. At ang gamit naman yung cross. Ano naman ang purpose? Para lahat ng sumampalataya sa Panginoon ay magkaroon ng kaligtasan. Eh, anong nangyari? Bandang uli, itong ang cross na kung saan ipinako ang Panginoon, ay ginawa ng object of worship na, Brother Johnson. Yun nga. So, mali na. Yun po yung ating masasabi po dyan. Yan. At ang ilan pa sa pagkakaiba, mga kapatid, ng interpretation ng Adventist sa cross ay yun ang hangganan ng mga seremonyalo at yun ang pinakakatapusan, mga kapatid, or doon natapos yung sakripisyo ni Kristo. Hindi na kailangang ulit-ulitin. Pero sa panampalatayang Katoliko, mga kapatid, ay paulit-ulit yung yung continual, Brother Gomer, sa magitan ng misa, no? Tinatawag nilang Eucharist, Brother Johnson. Oo, paulit-ulit yung sakripisyo ni Kristo. Sa atin ay isang bisis lamang, ayon doon sa Hebreo 9:28 at Hebreo 10:10. So, yung misa ay tinuturing bilang di nakikitang pagpapakita sa sakripisyo ni Kristo. Parang namamatay uli si Kristo pero hindi na nakikita. Ganon yung pananaw po ng mga Catholic. Samantalang, sa Seventh-day Adventist ay hindi natin sinasang-ayunan ang ganoong paniniwala. No? Kasi sabi ng Panginoon doon sa Juan 19:30, basahin nga natin, it is finished. Balikan nga natin yun. Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, nagganap na. At iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. So, it is finished. Pero, sa Catholic, ulit-ulit yan, mga kapatid. Ulit-ulit na nagaganap. Sa Adventist, ito ay simbolo ng pagtubos ng Panginoon sa atin. At papel ng cross sa buhay ng mga mananampalataya, ito ay simbolo ng tagumpay ng ating simbolo ng tagumpay at pagsunod ng ating Panginoon. Samantalang sa Catholic, ito ay konektado sa mga sakramento at tradisyon. So, yun mga kapatid, ang pagkakaiba. At sa Adventist, purely yung sign or symbol, naglagay tayo ng simbolo sa logo at iba pang symbols na ginagawa ho natin, alam natin na hindi yun sinasamba at yun ay tanging simbolo lamang. Wala tayong mababasa sa Biblia na bawal gumamit ng cross bilang simbolo. Wala. Kasi yung nagchat sa atin ay masama daw talaga. Hinahanapan ko nga na talata. Saan sa Biblia na bawal gumamit ng cross bilang simbolo? Sabi niya, ang alam ko doon, salita lang. Wala naman tayong mababasa na pag gumamit ka ng cross, salita lang. Simbolo po ngayon. Kaya nga yung logo ay composed ibig sabihin, symbol po yun kasi logo. So, yun yung dahilan. Kaya minsan ginagawang issue yun kasi yung ating logo daw ay may cross. So, yun naman mga kapatid ang masasabi natin na pagkakaiba dito sa bagay na ito. Sabi ni Oliver Senior Istariha, ano yung masasabi nyo tungkol sa sign of the cross ng Roman Catholic, Brother Gomer? Well, ginagalang din naman natin, Brother Johnson, yung kanilang paniniwala sa bagay na yan. Kaya lang nga, ang problema kasi, wala nga pong basihan sa banal na kasulatan yung ganun eh. At saka, yun na nga, ang isang nakakapagtaka, kapag kabinasa mo yung mga referensya kung ano yung gamit ng sign of the cross, kasi sabi na, pang-adya ng demonyo, pang-layo ng demonyo. Kaso, bakit naman pagka natatapat sa simbahan, sa sign of the cross? So, ang ibig sabihin, walang matibay na batayan kung bakit nila ginagawa talaga, kundi ang batayan lang ay naging tradisyon. Tanungin mo ngayon gumagawa kung bakit nila ginagawa, hindi nila alam, Brother Johnson eh. Ayan yung masasabi natin dyan. So, bakit natin gagawin yung bagay na yon? Okay? So, meron lang akong babasahin po dito na maiksing screenshots ng Catholic. Ayan, ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Page 10. Ang sabi niya, kinukurusan namin ang aming mga noo
ang mga gawain ito'y tunay ngang di iniuutos ng tahasan ng kasulatan, datapat iniuutos ng tradisyon. So, isa po itong tradisyon po sa kanila. Wala tayong magawa dyan. Paniniwala po nila yan. Sinagot ng natin yung tanong, anong dahilan, ba't nila ginagawa ito? Ito, babasahin ko, Brother Johnson, yung ilang ano nila dyan, ha? Sabi niya dito, why is the sign of the cross so very beneficial and efficacious? Yan po ay galing doon sa sulat ni W. Ferber, Catechism for the Catholic Parochial School of the United States. Ano daw yung mga benefits daw nito? Sabi niya, the sign of the cross is so very beneficial and efficacious because it drives away the devil who fears the cross. O kita mo naman, hindi ka natakot kay Kristo si Satanas, si matatakot pa sa cross. Hindi ba? Ay kung talagang takot si Satanas doon sa cross, Brother Johnson, sana'y walang demonyo doon sa mga simbahan nila. Hindi totoo na takot si Satanas sa cross. Hindi ho tama na sabihin na takot sa cross, no? Tapos ano pa? Because by it, we obtain many graces and blessing from God. O kita mo daw? O kaya pala, ito pala yung dahilan kung bakit kahit mahimatay doon sa kapag January 9, talagang nakikisiksik sila doon. Tapos, hence to bless oneself means to make the sign of the cross. O kita mo? Ito ba yung paraan ng Diyos para ikaw ay i-bless? Di sana kung yan ang paraan para i-bless ang mga tao, mag-sign of the cross ka lang, i-bless ka na, ay ewan. Sana walang mga squatter dito sa atin, Walang mga hindi ho yan Kumbaga, kung titingnan nyo po dito sa meaning na galing dito sa Catholic, kung bakit gagawin yung sign of the cross, walang tumama, Brother Johnson sabi rito, we should particularly make the sign of the cross in the morning, on awakening, and in the evening when retiring, before and after prayer, when tempted. O, kita mo? Ay, bakit pagka kaharap yung pari? Paano yun? O, tapos, ano pa? In all dangers. O panglayo daw ng ay kapag pinaniwalaan mo ito, delikado talaga, Brother Johnson. Before undertaking anything important, ayan, ay wala ho sa Biblia yan. Lahat yan po kontra sa Biblia, Brother Johnson. Ang pang-adya sa dyablo, ang sabi ni Santiago, sansalain mo ang dyablo, siya tatakas siya sa'yo. Hindi cross. Hindi sinabi ni Santiago, tapatan mo ng cross at tatakbo yung dyablo. Walang ganon. Brother Johnson. Tama. Sabi doon ni Santiago magsisalangsang. Yun po ang pampatakas ng dyablo, hindi cross, Brother Johnson. 4:7. 4:7. O, basahin natin. Santiago, 4:7. Sabi niya, pasakop nga kayo sa Diyos. Yan po ang pampano ng pasakop ka sa Diyos. Hindi yung, para bagang, ang matindi yan, bago magnakaw, mag-cross muna Di ba? Bago pumunta na sabungan, magkukuros. Habang tumatay ng luto, magkukuros. Nakita nyo yan? Di paglapastangan patuloy. Ang sabi rito, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo. Paano sasalangsangin ng dyablo? Tatapatan mo ng cross? Hindi. Magpapasakop ka sa Diyos. Paano magpapasakop sa Diyos? Sumunod ka sa mga utos ng Diyos. Yan ang pagpapasakop sa Diyos. Yung sumusunod tayo sa kanyang mga kalooban. Kapag tayo po'y sumusunod sa kalooban ng Diyos, sabi rito, tatakas ang dyablo. Yan po ang sinasabi ni Apostol Santiago, hindi yung maglalagay ka ng malaking cross dyan para yung dyablo. Ay, naku po, hindi ho totoong si Satanas takot sa cross. Yan ang paniwalaan po ninyo mga kapatid. Kahit 1 bilyon na cross dyan, tatawanan lang ni Satanas yan. Natatakot si Satanas kapag ka nakikita niya na itong mga tao ay nagpapasakop na sa Diyos. Diyan sa nininervyos, hindi sa cross, Brother Johnson. Hindi yung bago pumunta na sabungan, magkukuros. Ay, naku po. Natatawa siguro si Satanas sa ganyan, Brother Johnson.